Manatili po tayo nakatayo habang atin pong babasahin ang awit 67, Psalm 67. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nagaaning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh. Diyos namin, magpatuloy nawa ang iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, makakaupo na po tayong lahat. Maski po kayong mga nasa online, wag lamang po kayong makinig, kundi maging ito po ay inyong pagsamba sa harapan ng Panginoon at sa bawat nandito po sa atin pong on-site service. Ang simple pong tanong ay ganito, bakit ka pinagpapala ni Lord? Tanongin mo katabi mo, bakit ka pinagpapala ni Lord? Mukha bang pinagpapala ng Diyos yung katabi nyo? Dalawa lang po yan, pinagpapala o pinagpapapalo. Okay. Bakit ibinibigay ng Diyos ang mga naibigay niya sa iyo? Para ba ikaw ay masiyahan sa buhay na ito? O kaya naman maranasan mo na lahat ng iyong mga pagnanasa at hangad sa buhay ay magkaroon ng katuparan? Para ba palagi kang maligaya? Ang layunin po ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin ay para sa kanyang kaluwalhatian. At lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon ay magiging daan upang makilala nila ang ating Diyos. You are blessed to be a blessing. Pinagpala ka para maging pagpapala. Pwede niyo bang hawakan ng kamay ng katabi mo tapos tingnan mo sa mata, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka para maging pagpapala. Parang ayaw niyo naman kausapin yung katabi niyo, no? Sige nga po, ulitin niyo yung talagang totoong sinasabi sa kanya, pinagpala ka para ikaw ay maging pagpapala. Ang awitin po na ito ay punong-puno ng papuri sa Diyos. Ang papuri po natin ay nag-aangat ng atin pong pananaw at naghahayag kung sino ang Diyos. Meron pong isang awit nung minsan na pinakanta ko po sa inyo, lumang-lumang awit. Sabi po dun sa awit ay God and God alone. God and God alone is the ultimate source of all our blessings. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Niniwala po ba kayo doon? Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Minsan, kahit hindi mo gusto, galing sa Diyos. Kasi minsan, ang gusto lang natin na mapa sa atin, yung gusto natin. Kaya po, may pagpapala ay para tayo ay maalis ang paningin natin papunta sa ating sarili at ang paningin natin ay matuon lamang sa Diyos. At sa pamagitan ng mga pagpapala na to, ay makita ng mga tao sa paligid kung papaano po tayo namumuhay at papaano po nila tayo magagaya lalo na sa atin pong pananampalataya. Yung awitin po na ito ay inaawit ng mga taga-Israel. Natanggap nila ang biyaya ng Panginoon bilang sila ay bayan ng Diyos. Nagsimula po ito sa isang tao kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12, I will make of you a great nation. Mula sa iyo, pagpapalain ko ang lahat ng bansa. Pagkaraan ng marami pong mga taon, sa panahon na ni Moses sa Exodus 19, sasabihin niya po sa mga Israelita ang ganito, You shall be my treasured possession among all peoples. Pagdating po sa panahon natin, ikaw ang kayamanan ng Diyos. Parang gusto niyo po bang matawag kayo na kayamanan kayo ng Diyos? Parang ayaw niyo talaga, no?
Gusto niyo bang matawag kayong kayamanan ng Diyos? Gusto niyo pala mahina, ano? Ang mga Israelita po na ito ay dinala ng Diyos sa isang partikular na pakikipagrelasyon sa Kanya. Sa kahabagan ng Diyos, pinili ng Diyos ang bansang Israel. Ang pangako na ito ng Diyos kay Abraham ay nagkaroon ng katuparan. Sabi ng Deuteronomy 10:22, nung tumungo ang inyong mga ninuno mula sa lupain ng Kanaan patungo doon sa Egypt, 70 lamang sila, 70 lang silang naglakbay. Ngunit ngayon ay pinarami na kayo ng Panginoon gaya ng mga bituin sa kalangitan. Ngayon pong umaga, nais natin na makita po ang pagpapala na ito ng Diyos, kung papaano natin ito tatanawin, bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Ilang bagay ang nakita ko po rito. First is the provenance of blessings. Sabi po ng verse 1, O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon ay iyong kaawaan. May God be gracious to us and bless us. In verse 7a, God shall bless us. Tapikin nyo nga sa balikat ang katabi nyo, sabihin mo, pagpapalain ka ni Lord. Sabi ko po, tapikin nyo, huwag nyo tingnan. Tapikin nyo sa balikat ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, pagpapalain ka ni Lord. Naniniwala po ba kayong pagpapalain kayo ng Panginoon? Yes. Pero parang minsan, pag sinasabi ko na gano'n, parang ayaw nyo mapagpala yung katabi nyo. Sasabihan nyo lang. Alam niyo po ba na kapag nagsasabi kayo na gano'n, nagdideklara kayo sa kanya ng pagpapala? Amen. Naunawaan niyo po ba yun? The provenance of blessings. Ano ang ibig sabihin po ng provenance? Tingnan natin yan mamaya. Sino sa atin ang naghahangad na maranasan ang pabor at pagpapala ng Diyos? Sumigaw ng amen. Tingnan nyo, pagpapalain kayo ng gusto nyo, malakas ang amen. Ulitin nga natin. Sino sa atin ang nagnanasa na maranasan ang pabor at pagpapala ng Diyos? Tingnan nyo, pagpapala. Lalakas ng boses natin. Alam niyo po, ito rin ang pag-asa at pagnanasa ng mga awit na ito. Ang maranasan niya ang buong pagpapala ng Diyos. Maranasan niya ng gusto ang pabor ng Diyos. Alam niyo po, pag naranasan natin ang pabor ng Diyos, kakaiba to. Ang pabor ng Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, magugulat ka sa tindi ng kanyang pabor, ang kanyang pagpapala. Kaya naman, sa awitin na ito ay makikita natin ang sinasabi po ng mga talatang ito, May God be gracious to us and bless us. Sa verse 7a, God shall bless us. 2 beses niyo pong makikita yung bless us. 2 beses nyo rin makikita yung word na God. That means yung provenance of blessings ay origin. Saan nagmula ang pagpapala? Lahat ng meron ka, lahat ng meron ako, galing sa Panginoon. Wala tayong tinatangkilik ngayon na hindi galing sa Diyos. It is from God. Bakit po? Sabi po rito, May God be gracious to us and bless us. 2 times binanggit ang Diyos sa 2 talata po nito. Sa unang talata at sa huling talata, kinakapsulize po, sinasarado, binubuksan at sinasarado po sa Diyos. The provenance is the beginning of something existence. Something's origin. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, ang hirap magpatuloy sa buhay. Totoo po ba yun? Yung biyaya po ng Diyos, ang siyang pinaka-basic concept ng kanyang pagmamahal sa atin para maranasan natin ang kanyang pagpapala. Alam niyo po, mahirap maunawaan ang biyaya ng Diyos sapagkat ito po ay kontra sa ating pong sense of fairness and justice.
sa atin, pag nagkamali, may tama. Totoo po ba yun? Na? Pero ngayon, bawal na sa mga nanay at sa tatay. Pag yung anak nagkamali, may tama kaagad nung araw. Inabutan nung medyo kaedad ko lang. Kayo mga bata, mga millennial ang dating niya. Nung araw, pag nagkamali ka, yari ka sa magulang mo. Ngayon, pag nagkamali ka at binanatan ka ng magulang mo, yari sa DSWD ang magulang mo. Hello, naunahan niyo po ba yun? Kaya naman, mas maraming mga disiplinadong tao nung araw ng mga nagkaedad na. Ano po? Ngayon na, tinatuturuan pa yata sa ibang eskwelahan, pagka pinalo ka, magsumbong ka. Alam niyo po, ang buhay sa daigdig na ito ay naprograma tayo ng ganito. Magpakahirap ka, magsumikap ka, magpakabait ka sa harapan ng Diyos para mapagpala ka niya. Para ang biyaya niya ay dumaloy sa iyo. Pero ang Diyos, kakaiba ang konsepto. Hindi ka pa nagpapakabait, hindi ka pa nagmamahal sa Kanya, minahal ka na niya at may biyaya niya na sa iyo. Nabigyan ka na niya ng biyaya. Amen. Pero ano yung concept natin? Ang concept natin, pag gumawa ka ng mabuti, gagantihan ka ng mabuti. Pag ginawaan ka ng mali, susuklayan ka ng mali. Pakitaas nga po ang kamay ng mga tatay at nanay. Pakitaas nga po. Ayan, baba niyo na po. Sino pong mga tatay at nanay na may mga anak na nasaktan na loob nyo? Well, ang babait talaga ng mga anak nyo. Lord, salamat sa kanila. Ulitin ko nga po. Sino pong mga magulang dito ang nasaktan na ng kanilang mga anak, ang kanilang puso at ang kanilang damdamin? Pakitaas po kamay. Oh. Tanong, sino naman sa inyong mga magulang ang nasaktan na ang kalooban nyo kahit hindi naman tama yung sinasabi at mga ginawa ng anak nyo, pero kahit papaano, kahit ano nangyari, oo, nagalit ka, pero hindi nabawasan ang pagmamahal mo sa anak mo. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Kung hindi nabawasan ang pagmamahal mo sa anak mo, ikaw at ako na masama at makasalanan, kahit ano ginawa ng mga anak natin, hindi tayo nagbabawas o nababawasan ang pagmamahal sa kanila. How much more ang Diyos natin sa kalangitan? Nananatili na nagmamahal sa atin. Woo! Come on! Ito pong Aaronic blessing na ito ay sentro sa aspeto ng liturhiya ng mga Israelita. Yung Psalm 67 ay parang Numbers chapter 6 beginning verse 24. It's all about yung declaration of blessing. Sabi po sa Numbers chapter 6, the Lord bless you. Dito naman po, may God bless us. Ano ang kaibahan niya? Slightly different. Kasi yung sa Numbers, ang saserdote ang nagdideklara na mapagpala kayo. Dito naman ang mga awit, umaawit siya na lahat tayo ay pagpalain. Ano po? Yun pong sa Numbers, idinideklara sa iyo ng direkta parang ikaw lang. Pero pagdating dito sa awit, lahat tayo gusto ng mga awit na mapagpala. Amen. Gusto mo ba na yung katabi mo pagpalain? Pag pinagpala, makigala ka. Hindi yung magpo-post ka. Sana all. Nainggit lang yun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Sabi ng James 1:16-17, pakinggan niyo po. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw ng kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim sa mga pagbabago. Every good thing given, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos.
Kaya lang, hindi natin maunawaan minsan. Pastor, bakit ako nagka-problema? Bakit pinabayaan ng Diyos na ako'y magka-problema? Maraming mga dahilan. Pwedeng kaya ka nagka-problema ay dahil umaatake ang kaaway sa'yo. Maaaring kaya ka din nagka-problema, sabihin mo to sa katabi mo, baka ikaw ang may kagagawan. Parang ayaw niyo sabihin yung katabi niyo. Pastor, baka kala'y pinagbibintangan ako. May mga problema naman po na hinayaan ng Diyos na manggaling sa Kanya at paraanin niya sa atin. Ninais ng Diyos yun, niloob ng Diyos yun. Si Job, wala namang kasalanan yun pero hinayaan niya yung problema dumating sa Kanya. Pastor, bakit naging parang kaloob ng Diyos yun? Ang sabi naman ng Diyos every good and perfect gift. Alam niyo po, hindi mahalukay ng husto kung ano pa ang pwedeng ayusin kay Job kung wala siyang dinaanan. Kung wala kayong dinadaanan ng problema, hindi mo makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa inyo. Hindi niyo malalaman na ang Diyos ay manggagamot kung hindi niyo siya mararanasan sa panahon na kayo may sakit. Hello, naunawaan niyo po ba yan? Alam niyo manggagamot siya, pero iba, yung alam mo yung manggagamot, pinagaling ka. Hello, are you there? Paano mo malalaman na ang Diyos ay great provider kung hindi ka darating sa puntos na kailangan mo na ng mga bagay na yon na hinihiling mo sa harapan ng Diyos? Hello? Naunawaan niyo po ba yung usapan na to? Amen. Si James nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang nagpo-provide, nagbibigay ng lahat ng mabubuting mga bagay. Since God personifies good and everything we receive from Him must be good. Lahat ng mabubuting bagay na natatanggap natin galing sa Diyos. Bagamat may mga pagkakataon, nakala natin ay hindi galing sa Diyos. Hinayaan niya yon na mangyari sa iyo kahit ka nahihirapan kasi alam ng Diyos na doon mo siya maluluwalhati ng gusto, doon sa mga malalaki mong pangailangan na hindi mo na kayang gampanan, hindi mo na kayang sagutin, ang Diyos ang sasagot. At pag nasagot ang iyong mga pangailangan, doon mo masasabing, ang Diyos talaga ang nagsusupply ng aking pangailangan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? The provenance of blessing, it is from God. And it is God's desire to bless us. Gusto ng Diyos pagpalain ka. Sabihin mo ulit sa katabi mo, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Look at verse 7a. God shall bless us. Sigurado ang mga awit, pagpapalain tayo ng Panginoon. Ito po ang maganda. Hindi nagbibigay ang Diyos ng minsanan lang. Sabi po ni James, sa binasa natin kanina, every perfect gift is from above, coming down. You know what? Kung ano po ang ibig sabihin ng coming down? It is a continuous or ito po ay dire-diretso, continual giving. Dire-diretso ang pagpapala ng Panginoon. Pwede ba kayo sasagot pagka alam niyong para sa Panginoon yung isasagot niyo? Amen? Pwede naman pala eh. Bakit para ang tahimik niyo? Inaantok ba kayo? Ano po? O kaya ganito, magdeklara ako na kung hindi mag-amen, hindi pagpapalain. Mag-amen na ba kayo? Yun naman pala eh. Hindi minsanan lang magbigay ang Panginoon tapos sasabihin niya sa'yo pag humingi ka, nakakota ka na. Tapos na maghapon, mukota ka na. Ka na humingi ngayon, bukas naman. Walang ganun ng Diyos. Hindi nauubusan ang warehouse ng Diyos ng pagpapala para sa iyo. Yung storehouse ng Diyos palaging puno para sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya naman po, kapag may dumating sa iyo, kahit maliit na bagay, pasalamatan mo ang Diyos. Huwag niyo pong hintayin na kung kailan pa mabigat ang sitwasyon, saka nyo
ma-acknowledge na galing sa Diyos yun. Nuwebes po, kausap namin si Pastor Jojo Ignacio. Hindi pa lumalabas ang kanyang asawa sa heart center. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Bakit siya na-hospital? Ang alam lang po nila, simpleng pamamaga ng, dito, kamay. Bakit po? Naglilinis ng tilapia. Natinik ng tilapia. Tapos po namaga. Namaga. Pinahiran ng mga gamot. Maga pa rin. Dinala sa doktor. Nagkataon na yung doktor ay espesyalista. Pinagawa ng mga laboratory. Pinakwento sa amin ni Pastor Joe. At pagkaraan po, sabi ng doktor, dalhin mo na sa heart center. Nagtataka sila, bakit dadalhin sa heart center? Natusok lang ng tilapia. Baka habang kinikwento ko to, huwag na kayong kumain ng tilapia. Hindi ko naman sinasabi po yun. Ano po? Alam niyo po, hindi niya maunawaan. Bakit pinadadala ng heart center? Alam niyo po ang natuklasan? Kaya po pinadadala pala nung doktor na espesyalista. Hindi naman talaga dahil po natusok ng tilapia. Ginamit lang ng Diyos yung tusok ng tinik ng tilapia para ma-infect, para madala siya at masugod sa heart center kasi meron na siyang meron na po siyang na-stroke na po siya. Hindi pa nila alam kasi parang normal pa. Isipin niyo po yun? Pangit yung nangyari, natusok, namaga, nadala ng heart center. Pero kung di nadala ng heart center, matagal na siyang nailibing kasi 2 buwan na. Tingnan niyo po, may mga bagay na hindi natin maunawaan pero kumikilos ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? At sa loob po ng mahigit 1 buwan, parang last week lang po yata nailipat sa recovery room. 1 buwang mahigit na nasa ICU. Alam niyo po ba? Yung kumilos lang ang daliri ni Sister Margie, umiiyak na silang mag-ama. May conscious na kahit konti ang kanilang mahal sa buhay. Bakit ko po sinasabi yun? I-recognize na natin kaagad yung maliliit na bagay na galing sa Diyos, pasalamatan na natin, bago natin hintayin ang pagkakataon na kung kailan very obvious yung maliit na bagay, saka natin sasabihin, salamat Lord. Ngayon pa lang, i-acknowledge na natin ang mga bagay na galing sa Diyos. Amen? Amen? Ito po, mabaho lang yung sasabihin ko. Pero totoo po ito. Kahit mabaho po ito, sasabihin ko. Alam niyo po ba na kahit utot, himala? Hindi kayo naniniwala doon? O yung inopera, hanggat hindi umuutot, hindi makakatayo, hindi makalakad. Di ba totoo? Ano? Ang baho na nang inilabas mo. Miracle. Hello, naunawaan niyo po ba yun? Kailangan maunawa natin kahit maliliit na bagay, basta mabuting bagay, galing sa Diyos. Galit na galit ka sa katabi mo. Kasi, ang sabi mo, hindi man na tumalikod. Tumalikod ka dahil magkaharap kayo. Tapos tumalikod. Galit ka. Pero kaya ganon kasi normal na inilalabas ang mga masamang hangin sa katawan. Every good and perfect gift comes from above. We need to recognize it. The providence of blessings. Pangalawa, the pleasures to bless. Sabi ng 1b, and make His face to shine upon us. Sela, sabi ni Sela. Make His face to shine upon us. Panginoon, pagliwanagin mo ang iyong mukha sa amin. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo kung maliwanag ang mukha.
Sino po ang may alam na may tao talagang madilim ang muka? Huwag niyo tingnan yung katabi niyo ngayon, ha? Naniniwala po ba kayo na may taong madilim ang muka? Meron po ano? Pero may naniniwala din kayo na may taong anliwanag ng muka. Di ang Diyos, may maliwanag din ang muka. Now, tingnan niyo po. Sa isang kasalan, ang mga, siyempre, lahat ng abay yan, minsan mas maganda pa sa di ba? Mas maganda pa sa kinasal, totoo po ba yun? Lalo na pag may kinuha kayong ninang na taga-JRM Bulacan-Bulacan. Mas maganda pa yung suot niya kaysa doon sa ikakasal. Alam nyo, doon sa isang kasalan, ako po mismo yung nakarinig. Kinalabit ako nung katabi ko. Take note, yung kumalabit sa akin. Pastor, huwag niyo na akong pilitin sabihin kung sino. Personal. Sabi niya, Pastor, tinan mo yung isang abay na yun. Sabi ko, bakit? Ano ba nakikita mo? Parang galit na galit, parang sama ng loob. Abay yun, abay. Sabi ko, huwag ka naman nang huhusga. Mali yan, sabi ng banal na kasulatan, huwag kang huhusga. Tinan mo, sa lubong ang kilay. Matangos ang nguso. Ano po? Sabi ko, baka naman kasi sobrang init. Naiinitan lang yan. Sabi niya, sige nga, baka naiinitan lang. Nung nasa kainan na, nakatutok pang ventilador, sabi niya, hindi talaga eh. Sabi, tinan mo. Sabi ko, parang ano, tama kaya ta. Alam niyo po, kapag maliwanag ang ating mukha, nagbabadya ito at nagsasabi na parang may magandang dumating sa iyo at may maganda pang darating sa iyo. Tingnan niyo nga yung katabi niyo kung ano ang nagbabadya dyan. Now, kung sa pamamagitan po ng ating mga bukas na mukha, sino po naniniwalang may tinatawag na bukas ang kanyang mukha? Alam niyo po ba yung bukas yung mukha niya? Masaya. Tingnan niyo nga yung katabi niyo kung bukas ang mukha o sarado. Sabi po doon, make His face to shine upon us. Panginoon, pagliwanagin mo ang iyong mukha sa amin. Kapag maliwanag ang mukha ng Diyos, ibig sabihin, masaya ang Diyos sa atin. Amen? Tingnan niyo po ang nanay pagka masaya. Yung anak, hindi naman humihingi ng dagdag na baon dahil masaya ang nanay na bigla naglalabas. Ay anak, baka may bibiling dadagdagan. Sabi ng isang kabataan, sana all. Ganito po, ang Diyos, kapag masaya ang mukha sa atin, ibig sabihin nasiyahan siya. Hindi ka pa humihingi ng pagpapala, pagpapalain ka na kaagad ng Panginoon. Amen. Ang mga magulang, pag natuwa sa anak, kahit hindi humihingi ng pasalubong, yung daddy, bago umuwi, naghahanap ng ipapasalubong sa anak. Hello. Sabi na, asawa ko, tagal, hindi man lang nag-uwi. Kilala ba kayong gano'n? Sino po yung mga mami at saka yung mga mami na kahit hindi naman siya palahingi, pero parang naghihintay din siya ng pasalubong? Totoo? Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Pag inspirado ang asawa mo, aba, siguradong may pasalubong. Ang Diyos, pag natuwa sa atin, higit sa kailangan mo, ipagkakaloob ng ating Diyos. Woo! Come on! Hindi natin gaano ginagamit ito. Sa prayer lang. Pero alam niyo po, maganda na ang mukha ng Diyos ay sumaya.
The image of God's shining face appears in the classic Aaronic blessing in Numbers 6:24-26. Pakinggan niyo po ito. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Parang hindi makuha kagad sa Tagalog. Pero tingnan niyo po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Yung passage po na ito, na binanggit dito, alam niyo po ba, itong passage po na ito, number 6:24-26. Pagkaraan po ng maraming mga taon, meron pong mga naghuhukay ng mga ancient artifacts. Ang nakatagpo po ng dalawang small silver scrolls. Maliit na scroll po siya. Silver. Natagpuan po yon sa isang kuweba sa Jerusalem. At yung maliit na silver scroll po na yon, na ang date ay ganito, around 700 years bago dumating si Jesus Christ. Bago silang si Jesus Christ. Alam niyo po ba ang nakalagay sa silver scroll na to? Yung number 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nagpapatotoo po ito ng kapangyarihan ng larawan na inihayag nito pong silver scroll na ang ibig sabihin, totoo na nung araw pa, idinideklara na tayo'y mapagpala ng Diyos. Amen. Idinideklara na ang Diyos ay nagpapala sa mga anak niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nung panahon po nila, kapag humingi ng pagpapala, parang nakakahon lamang po palagi sa kapayapaan, nakapaloob lang po para sa kanilang mga anak, at sa mga ani sa bukirin. Bakit po? Agricultural sila noon eh. Ngayon, marami ng area ng buhay pag pinagpala ka ng Panginoon. Pag pinagpala ka ng Diyos, hindi lang sa kabuhayan mo at sa pera mo. Pag pinagpala ka ng Panginoon, pati sa kalusugan mo. Alam niyo po ba na kung hindi ka mauospital sa loob ng isang taon, ay isa ka na sa mayaman? Totoo po ba yun? Kamahal kaya na magpa-ospital? No? Totoo po ba yun? Kaya kung di ka na-ospital, napakalaki mo ng laki ng pagpapalang naranasan mo. Hello? Salamat po. Yung iba ay maniwala eh. Mauunawaan niyo po yun kasi kuha lang ng dugo. Pag pina-check up at lahat ipapa-check up, nako. Hello? Ang mahal na. Kaya nga po may mga taong humihingi pa ng tulong sa government para yung kanilang reseta o kaya yung referral nila, yung request para sa laboratory, mabigyan sila. Yung iba naman po, pag binigyan, ang sasabihin naman, nakakainis naman dyan sa bayan, nakakainis naman dyan sa munisipyo, nakakainis naman sa barangay, nakakainis naman sa Kapitolyo. 1,500 lang itong request. Kakalahati binigay. Ha? Binigyan na, hindi pa masaya? May kilala kayong ganon? Dapat nga magpasalamat na eh. Hindi naman... Hindi rin po ba kayo? Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Kung may nagkaloob sa iyo, magpasalamat ka. Pag hindi mo kaya magpasalamat sa maliit, hindi mo kaya magpasalamat sa malaki. At hindi ka mapagpapala ng malaki kung sa maliit, hindi mo kaya magpasalamat sa Diyos. Hello. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo po, the purpose of blessings.
Medyo mahaba sa verse 2 to 7. That your way may be known on earth, your saving power among all nations. Tingnan niyo po. When we think of the blessing of God, pag iniisip natin ang pagpapala ng Diyos, ito ba'y para sa sarili lang natin o para mapagpala din ng iba? Tanong, pag nanghingi ka ng pagpapala sa Diyos, gusto mo bang mapagpala ka lang o gusto mong maging bahagi ka din ng pagpapala para mapagpala ang church? Kapag ang hihingin mo, palaging sa iyo lang, laging limitado. Naunawaan niyo po ba yun? Ulitin ko, pag hihingi kayo sa Diyos, na para sa inyo lang, limitado ang pagkakalob ng Diyos. Yung kasya lang sa inyo. Amen? Pag hihingi ka na gusto mo'y maging pagpapala ka sa iba at maging pagpapala ka sa church, lalakihan ng Diyos ang ibibigay sa iyo. Saan nyo gusto? Para sa inyo lang o dama yung iba? Sabihin mo sa katabi mo, ganyan na dapat prayer mo. Oh, ba't di nyo naman sinabi? No. Hindi ko alam kung alam ng mga kabataan yung kanta na ano. Yung gimme. Alam niyo may kanta na gimme? Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Alam niyo, di ba may kantang ganon? Sino nakain? Wala naka-encounter nung kanta na yon. Patawad po bagamat nasabi ko. Kasi po, ang kanta natin palagi Hallelujah, praise the Lord. Yung gimme, gimme, ang ibig sabihin po, is lang yun ng give me, give me, give me. Is lang po yun. Pero pagkakinante nila ng mga Black American, gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Ayan. Ang gusto lang, bigyan siya, bigyan siya, bigyan siya. Ayaw niyang magbigay. Yun yung gusto ng mundo. Ang mga Israelita, pag inawit nila yung awitin na ito, naghahangad sila na kung saan ay tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos at makita ng iba kung paano ang Diyos ay nagpapala sa kanila sapagkat yung iba na binabanggit ay makakaranas din ng pagpapalang pinagkaloob ng Diyos. Now, take note of this. There was a time na meron po kaming panalangin na ganito, Lord, salamat. Pinadadaan mo sa amin ang pagpapala para makarating sa kanila. Hello, hindi rin po ba kayo? Kaya dumadalo yung pagpapala sa iyo, hindi para ma-stack sa iyo at sa pamilya mo lang, kundi maging daluyan ka papunta sa iba. Kaya sa iyo dumaan yon kasi hindi na pagkatiwalaan yung iba. Kaya sa iyo dumaan yung pagpapala. Hindi naman lahat ng dumating sa iyo, ibibigay mo sa iba. Pag ikaw ay dinaluyan ng pagpapala, pumunta sa iba yung pagpapala, binabawasan mo lang ng konti yung pagpapala, tinatalbusan mo lang. Sino naniniwala na ang kamote? Kapag tinatalbusan mo, mas marami kang makukuha na usbong. Maraming talbos, di po ba? Hawakan mo sa kamay yung katabi mo. Tingnan mo at sabihin mo sa kanya, patalbos ka. Hello, are you there? Wala ayaw mong patalbos. Gusto mo, pati yung kamote sa ilalim ng lupa, sa iyo din. Kung papatalbos ka, makakatulong ka sa mga anemic. Alam niyo ba yung talbos ginagamit at kinakain ng mga mabababa ang dugo, yung mga anemic. Ganon din sa pagpapala. Pag ikaw ay nagpapatalbos, yung anemic mong bulsa, gaganda kulay. Hello? Tanongin mo katabi mo, anemic ba bulsa mo o okay? Alam niyo po, yung Psalm 67, yung first at saka yung last verse lang po, ang may prayer for personal. Pero magmula sa 2 hanggang sa 6, lahat po na yon ay pagpapala para sa iba. The heart of this psalm is for the blessing of the nations
for praise of God, para ang Diyos ay maluwalhati. Pinagpala ka para maging pagpapala. Tingin kayo sa katabi nyo, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka para maging pagpapala. Ganito po, pag sinabi nyo, parang deklarasyon sa kanya. Pinagpala ka para maging pagpapala. 1, 2, 3. Sabi ng verse 2a, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. God's way may be evident. Gusto ng Diyos, evident, kita, yung pagpapala. Ang layunin talaga nang maranasan mo ang pagpapala ng Diyos ay para mapagpala ang iba. At kasama sa pagpapala po na yon, yung pinakamabigat na pagpapala ay yung maranasan nila ang kaligtasan na yung tinamo. Hello? Kuhanin ko po. Ganito. Ang pinakamaganda niyo pong pagpapala ay hindi yung dumami yung pera niyo sa bangko. Ang pinakamaganda nating pagpapala, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Yung kaligtasan na yon ay hindi para ma-shoot ka sa langit. Ang kaligtasan na yon ay para maging pagpapala tayo sa iba. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. That means itong Psalm 67 ay parang evangelistic psalm. Nagiging daluyan siya ng kaligtasan ng iba. The focus is outward from Israel upon her neighbors. Mula sa kanila patungo sa mga kalapit bansa. Mula sa atin patungo doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sabi ng verse 2, that your way may be known on earth, your salvation among all nations. Tingnan niyo po yung pagpapala na yan. As God dispenses His favor upon Israel, the nations would see and take note. Tingnan niyo po, kapag pinagpapala tayo, hindi ba napapansin ng iba na pinagpapala tayo? Nakikita nila na kahit na marami kang dinadaanan ng problema, parang ang tatag-tatag mo. Naranasan niyo po bang sabihan kayo na gano'n? Alam niyo po, naranasan ko nung araw yan. May nakainisan ako doon sa may amin, sa Panginay. Aba, tuwing magdaraan kami ni Pastora Ruth nung araw doon. Wala kaming pan-tricycle eh. Para sumakay kami, patungo rito sa Bulacan. Nung araw po ay doon pa sa DTMI. Siyempre, mga pastor, pag pupunta ka ng linggo, suot na namin, naka-long sleeve ako. Yung para bagang matutulog lang. Ganun. Pastora Ruth, haba na suot ng panahon na yun. Alam niyo, may kapitbahay kami, ito yung tadaan kami doon. Hindi ko malaman kung nang aasar o paano. Pero gano'n na nga siguro. Alam niyo, yung dumadaan kami mag-asawa, sasabihin sa amin, Donya! Sipin nyo, naglalakad ka nga, wala pa masahid, Don at Donya tawag sa amin. Naranasan nyo na gano'n. Kumo ang suot namin parang pantulog. Parang matutulog. Nung araw po ang bag ko yung attache case na yung mga 3 kilo yata yung yung uso nung araw, yung parang pang-attorney ba? Yung pag naglakad kayo, para ka na rin nagwe-weights na gano'n. Siyempre, maglalakad ako, isipin nyo, maglalakad ako, dala ko yung attache case na yun na hard. At ang sikat pa nung araw, kapag metal yung paligid noon, mga bigay-bigay lang sa amin. Dala ko yun. Don at Donya. Alam niyo po, linggo-linggo yun. Don at Donya. Ay, mga Don at Donya, saan punta niyo? Sino naman hindi matuturete noon? Siyempre, pastor ka. Ha? Thank you. Sa loob-loob mo, paalis pa lang ako, magtuturo ako, inaasar na ako. Hanggang panalangin namin. Po kayo mag-alala, yung nagkwento ko sa inyo, matagal nang namatay.
Hanggang ipanalangin namin ni Pastor Ruth. Alam niyo po, dumating yung panahon na ting dadaan kami. Kine-claim ko na yung sinasabi niya. Inaangkin na namin, magkakatotoo sinasabi mo. Oh. Sumunod ng mga panahon, hindi na namin siya makita. Bakit? May sasakyan na kami. Hello, Ariater. Hello, hindi na po ba kayo? Palakpakan nga natin ang Panginoon. God's way may be evident. Gusto ng Panginoon na makita ng iba paano ka pinagpapala. And God's work may experience. Maranasan mo paano gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Sabi po rito, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang umatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Ano po ang pinapakita rito? Yung ibang mga tao magpupuri sa Diyos dahil sa nakikitang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung alam mo na hindi kasya ang pera niyo at wala kayong pagkukunan, pero pagkakagastusan na malaki dahil may na-hospital sa inyo. Hindi mo naman alam kung saan kukuha, pero nailabas ang dinala mo sa ospital, naiuwi, may pang-antibiotika pa. Pero wala kang nahawakan na pera. Pero wala ka ring utang nung lumabas ng ospital. Very evident na ang Diyos may ginawa sa buhay mo at sa pamilya mo. Woo! Come on! Come on! Sabi ng Diyos kay Abraham, and in you all the families of the earth shall be blessed. This is the promise. Sabi ng Deuteronomy chapter 7, the Lord your God has, sa verse 7, the Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Ikaw yung treasured possession ng Panginoon. Ikaw yung kayamanang pag-aari ng Diyos. Sa verse 4 to 5, God's wisdom might be extolled. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol. Ano ang pinapakita? Matuwid ang Diyos na humatol. Ang karunungan ng Diyos ay nagiging evident, kitang-kita ng mga tao. Higit pa po ito sa pangako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, alam na niya ang planong gagawin para sa atin. Hindi sa iyo nagkukumahog na pag may problema ka, ano kaya gagawin ko sa anak ko na to? Hindi, bago pa dumating sa iyo yun, alam na ng Diyos ang gagawin niya, paano kanya pagpapalain sa kabila ng dinadaanan. Amen. Amen. Ganyan po ang Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon, wala pa tayo sa daigdig, hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Alam na ng Diyos ang gagawin niya. From the very foundation of the world. So, yung blessing po na ito is in relation to the bounty of the harvest. Kasama po, kakabit po ito ng mayamang mga pag-aani. Ibig sabihin po noon, yung pagpapala ng Diyos, hindi lang ikaw ang nakararanas. Nakikita rin ng iba na ikaw yung napagpapala. Hello, hindi rin po ba kayo? Sino ang mag-aakala na sa liit ng sweldo mo, magkakaroon ka ng sarili mong motor, magkakaroon ka ng sarili mong tricycle, magkakaroon ka ng sariling bahay, magkakaroon ka ng sariling lupa. Mga kapatid, nangyayari lang yon kasi ang Diyos ang nagpapala sa atin. Woo! Come on, come on! Nandiriyan ang mga pagpapala para makita ng iba na ang Diyos ay nagpapala. At dahil nagpagpapala ka ng Panginoon, sasabihin nila, gusto ko nang sumama sa pagsamba sa Diyos mo kasi napagpapala kayo. Hello? Ano po yung nauna natin? Ano yung number 1 na point? The provenance of blessing. Pangalawa, the pleasures. Pangatlo, at pangapat po, the product of blessings. Sabi ng verse 6, nag-aaning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh o Diyos namin. Ano ang ibig sabihin nito? God had blessed Israel materially. Sabi ng verse 7, God blesses us that all the ends of the earth may fear Him.
maaring matempo tayo that it's all about money or possession. Alam niyo po ba ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang money or possession. It's all about the entirety of our lives. Na pagpapala rin ng mga tao kapag nakita nila na yung buhay mo ay nabago. Hello, reader? Amen? Magtataka sila. Ano nakain mo? Bakit nabago ka na? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, nakaka-encourage ang pagbabago mo. Parang ayaw nyo sabihan yung katabi nyo, parang wala kayong makita dyan ah. Sabihin mo sa katabi mo, nakaka-encourage ang pagbabago mo. Talagang ayaw nyo sabihan ah. Minsan mahirap din yung kakilala mo yung katabi mo, no? Lalo kasama mo sa bahay. Pakinggan nyo po ito. Ang inyo pong buhay ay pwedeng maging pagpapala sa iba. Niniwala po ba kayo doon? Pangalawa, ang inyong bahay ay pwedeng maging pagpapala sa iba. Pastor, paano? Sa amin ko sila patutulugin? Huwag naman. Sa amin ba sila patitiran? Huwag naman. Ganito po. Yung bahay nyo, ibukas nyo sa Bible study. Sabihan nyo yung mga leader natin, Sister, pwede bang magbukas ka ng Bible study sa amin? Sino po gusto nun? Taas nga kamay? Ah, wala. Sabi ko magtaas ng kamay eh. Gusto niyo po bang pumasok ang kaluwalhatian ng Diyos sa bahay nyo? Ulitin ko. Gusto niyo po bang ang pagpapala ng Diyos ay pumasok sa bahay nyo? Ibukas niyo po ang bahay nyo sa gawain ng Diyos. Ba't walang amen? Ulitin ko nga ulit. Parang hindi ako naintindihan. Gusto niyo po ba na ang bahay nyo ay mapagpala ng Diyos? Ibukas mo ang bahay mo sa gawain ng Diyos. Oh. 4 na beses pala kayong uulitan para lang kayo makumbinsi. Alam niyo po, pag ginagamit niyo po, pinagamit niyo po yung bahay niyo para mag-Bible study, mapagpapala po ang bahay niyo. Hello, naunawaan niyo po ba ako? Yung mga kasabayan po namin nung araw sa school na ginamit po natin. Panahon po yun na nagwelga doon sa school na yun. Kumonti ang mga estudyante. Pinagamit po sa JRM. Walang bayad, pati tubig, hindi tayo pinagbabayad. Hindi ko alam kung sinasagot ng isa nating member na director po doon. Pero alam niyo po, pag-aralan na ilang taon, dumami uli ang kanila estudyante. Bakit? Pinagamit nila yung lugar nila sa gawain ng Panginoon. Hello, hindi rin po ba kayo? Pag gusto niyo po ipagamit ang bahay nyo sa gawain ng Panginoon, maliit lang po ang responsibilidad nyo. Una, halimbawa, ang gawain ay Huwebes, alas 4 ng hapon, o kaya alas 3 ng hapon, ang gawain, naihanda nyo na po yung lugar kung saan magagawain. Pangalawa, bago po maihanda yung lugar, kumausap na kayo ng mga unbeliever. Huwag kayong kukuha, huwag po kayong mag-ianyaya ng mga mananampalataya na, tapos umaattend sa iba. Huwag kayong mag-ayaya nun. Ang ayain nyo, yung hindi pa kilala si Lord. Kayo mag-ayaya. Para yung mga magtagapagturo natin, pupunta doon, magtuturo na lang. Hello? Hindi po sila kasi papakinggan ng iba. Hindi kilala, kayo lang ang may kakilala sa kanila. At kayo lang kakilala ng magtuturo. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Sino po magbubukas ng kanyang bahay para sa Bible study? Oh Lord! Tingnan niyo po yung confession dito. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. It is a power of confession. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, hindi para ubusin mo yun sa gusto mo. Pag pinagpala ka ng Panginoon, hindi para magkaroon ka ng panibagong cellphone na hindi pa sira yung cellphone mo, gusto mo nang palitan. Pag pinagpala ka ng Diyos, gusto ng Diyos maging pagpapala ka muna.
Ulitin ko po ito. Narinig na to ng iba. Kung kayo'y napagtapos ng mga magulang nyo, hindi nyo alam paano kayo napagtapos. May trabaho na kayo ngayon. Kahit may perang magulang nyo, i-bless nyo. Hindi naman nila kailangan ng malaki. Pero kapag nagbibigay kayo sa kanila, ibinabalik din ng Diyos sa inyo yun. Hello, hindi rin po ba kayo? Salamat sa mga nanay. Siguro sila yung nabibigyan. Sila yung amen. Yung mga kabataan, can you say amen to that? Hindi nyo po pagsisisihan yun. Kayo po yung mapagpapala ng Diyos. Maging daluyan kayo ng pagpapala sa magulang niyo. Wala kayong utang na loob para bumagbalik sa kanila ng utang na loob. Responsibilidad naming mga magulang na mapag-aral kayo. Hindi nyo obligasyon na magbigay. Pero kung gusto nyo mapagpala, pwede kayong magbigay. Kung ayaw nyo mapagpala, wag mo. Hello, naunawaan niyo po ba yung usapan na to? Amen? It's confession. God, our God, shall bless us. Pastor Rica, kaya naman ng daddy ko, ng mami ko. Laki naman ng pera nila. Alam nyo, hindi yun ang usapan. Ang usapan, gusto mo sila mapagpala. Hindi mo lang mamamalayan na yung bibigay mo sa kanya, babalik din sa iyo sa panahon na gusto ka nilang pagpalain. Higit pa sa naibigay mo, madodoble pa yon. Hello? Naunawaan niyo po ba yun? Hindi yung sarili kagad natin na iniisip natin. Wag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. It's confession and it's certainty, yung kasiguruhan. The earth has yielded its increase. Ipinapakita po rito ang maraming mga ani na mararanasan ng mga Israelita. Bakit sila aani? Dahil sila ay aani dahil kung hindi ba sila nagtanim, aani ba sila? Aani sila doon sa kapitbahay. Sa gabi pupunta. Hello? May kilala ba kayo na ganon? Ang tagal mong inalagaan ng papaya. Nung medyo dumidilaw na, hinahanap mo na. Wala na. Hinanap mo sa paligid. Walang nalaglag. Nung pala, natinola na. Tapos, kasama pa yung native mong manok. At nung tanghali, inalo ka pa ng isang umuusok-usok pa sa init na tinola. At ang sabi mo, ang sarap naman ito. Salamat, kapitbahay, ha? Nung hinahanap mo na ang manok mo, hinahanap mo na papaya mo, hindi mo na makita. Nung pala, yun ang iniluto. Ipinagluto ka na. Ano? Certainty. Ibig sabihin, kapag nagtanim ka, aani ka. Ano ngayon ang gusto niyo po? Aani o hindi? Aani. O, dun sa nagsabi na aani, sabihin mo sa kanya, magtanim ka. Verse 6, see that the earth has yielded its increase, God, our God, shall bless us. Nung inaawit po ito, tingnan niyo po, the earth has yielded its increase. Aawitin pa lang nila, ang ginamit na po doon na yielded past tense. Anong ibig sabihin? Kapag galing sa Diyos, kapag pangako ng Panginoon, tutuparin niya. Kaya certain, sigurado ang Diyos. Pag nagtanim ka na ginawa mo para sa Panginoon, kahit hindi mo hintayin ang bunga, ang pagpapala darating sa buhay mo. Amen. Amen. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Naniniwala po ang mga Israelita sa pangako na ito magmula sa Genesis chapter 12. God will bless Israel, and through them, the world will be blessed. Babalikan natin thousands of years ago, at sa panahon natin ngayon, yung fulfillment po nito ay nararanasan. The gospel has gone out.
Mula po sa iisang tao kay Abraham, ang mabuting balita ng kaligtasan ay dumadaloy na sa lahat ng tao. Magmula na mula sa kanyang offspring, sa kanyang binhi na si Jesus Christ, ang kaligtasan ay dumaloy sa lahat ng tao. The nations have been made glad. Now, let me end up in this. 2 questions. Are you seeking God's blessing for yourself, your family, in this church? Hinahangad mo ba ang pagpapala para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa church na ito? Kapag ang hinahangad niyo po ay para sa inyo lang, hindi karugtong yung para sa pamilya mo at sa church mo, hindi ka mapagpapala. Hindi na madadagdagan ng tinatanggap mo. Kasi yung tinatanggap mo, kapag tama paggasta mo, sasakto na yon. Naunawaan niyo po ba ako? Yung tinatanggap mo, yung sinesweldo mo, sapat na lang sa inyo yon. Hindi ka na kailangan dagdagan. Pero kapag isinama mo ang church, sinama mo ang ibang tao para mapagpala, sa pamamagitan ng pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, lalaki ang ibibigay ng Diyos sa inyo. And that is the question. Are you seeking God's blessing for yourself, for your family, for the church, for others? Tingnan natin yung tanong na yon. Tayo ang sasagot po niyan. The second question is this. Are you a good steward of God's material blessings? Ikaw ba ay mahusay na tagapamahala ng pera? Hello? Pakinggan niyo po ako. Pag nanalangin ka ba, Lord, bigyan mo po ako ng pambayad sa utang. Pag dumating ba'y pera, binabayad niyo ba sa utang? Pag hindi niyo binayad, di kayo makakaahon sa utang. Pag humingi kayo ulit, halimbawa, ginastan niyo sa iba yung pambayad niyo sana sa utang. Tapos hihingi ka ulit, sabihin mo, Lord, puputulan na po ako ng kuryente. Lord, darating na naman yung maniningil sa akin. Hindi ka nabibigyan ng Lord. Bakit? Yung hiningi mo nung nakaraan na para doon, hindi mo ginamit doon. Naunawaan niyo po ba yun? Kung gusto niyo mapagpala, yung hinihingi niyo na binigay sa iyo ng Diyos, para doon mo ilagay. Hello, reader? Kaya maraming, hindi naman lahat ng taga-4Ps. May mga taga-4Ps po tayo rito na nag-graduate na, hindi na sila 4Ps. Bakit? Yung binibigay sa kanila, ginamit nila ng tama. Yung iba naman po, yung kanilang ATM, ginamit po ng tama, humanap ng tao na tama na pwede pong pagsanlaan. Ano nangyari sa buhay nila? Palubog ng palubog ng palubog sa utang. Pero anong gusto ng Panginoon? Matuto kang maging mahusay na tagapamahala. Amen? Hayaan nyo na, sabihin ko na to. Huwag nyo pong gamitin ang pera nyo para tumaas ang standard of living nyo. Bayaan nyo maging simple lang ang buhay nyo, makikita nyo, sobra pala yung tinatanggap nyo. Huwag kayong sumabay sa kapitbahay nyo. Na tuwing bibili ng damit, gusto, merong kagad buwaya dito. Ay, ano ba naman kung butiki lang yun nasa iyo? It doesn't matter. Ang mahalaga, may nasusuot kang maayos at malinis at walang amoy. Sapat na yon. Huwag mo itaas yung standard of living mo kung hindi pa kaya ng kabuhayan mo. Amen. Huwag nyo kagad puntahan ang mga Starbucks kung ang pera nyo pang 3-in-1 lang. Hello, hindi rin po ba kayo? Ano po ba? No? Mga kabataan, makakainom naman kayo ng tubig. Bakit milkshake kagad ang gusto niyo? Nangihingi lang kayo ng pera. De, pag binigyan kayo, praise the Lord. Pag hindi naman, yung tubig mas maganda pa sa katawan. Naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Are you a good steward? Simpleng tanong. Hindi po bawal mag-milkshake. Hindi po bawal mag-Starbucks kapag kaya mo. Naunawaan niyo po ba ako? Amen? Pero kung agaway pa nga kayo ng nanay mo dahil doon sa baon mo na sabi mo hindi magkasya. Kaya hindi pala magkasya. Gusto mo, sumimple pa ng Jollibee. Simpleng tanong, are you a good steward? Mahusay ka bang tagapamahala ng pinagkakaloob sa iyo? O nung bigyan ka ng baon, wala ka naman pagkakagastahan,
Dahil pinagbaong ka pa ng tanghalian ng nanay, ng daddy at mami mo. Tinatanong ka, minessage ka na. Ba't di ka pa umuuwi? Di ba alas 3 ang labasan nyo? Eh mami, mamaya-maya na po ako. Eh bakit? Hindi pa po ubos ang baong ko. Ano? Hindi ganon. Be a good steward. Amen? Pagkakaya nyo na, itaas nyo ng bahagya ang level nyo. Pag hindi, huwag nyong pilitin munang magkunwari. Mas mainam na simpleng pamumuhay, pero maluwag ang buhay mo dahil mahusay kang tagapamahala ng pagpapala ng Diyos. Woo! Come on!